Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay yaman. Kapag tinanong mo ang isang tao kung ano ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, iba-iba ang magiging sagot. May magsasabing pamilya, may magsasabing kalusugan, may magsasabing trabaho, may magsasabing pangarap, may magsasabing pananampalataya. Ngunit may isang mas malalim na paraan upang malaman kung ano talaga ang pinakamahalaga sa isang tao. Tingnan mo kung saan niya inuubos ang kanyang oras. Tingnan mo kung saan napupunta ang kanyang lakas. Tingnan mo kung ano ang madalas niyang iniisip. Tingnan mo kung ano ang mahirap niyang bitawan. Dahil doon mo makikita kung nasaan ang kanyang tunay na yaman. At yan ang gustong ipaunawa ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kung saan ito'y kinakain ng tanga at kinakalawang at kung saan ito'y ninanakaw. Napakatotoo nito. Lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Ang pera, maaaring mawala. Ang bahay, maaaring masira. Ang negosyo, maaaring bumagsak. Ang kagandahan ay kumukupas. Ang kalusugan ay maaaring manghina. Kahit ang pinakamahalagang bagay na hawak natin ngayon ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. At hindi sinasabi ni Jesus na masama ang magkaroon ng ari-arian. Hindi niya sinasabing mali ang magtrabaho, mag-ipon, o magtagumpay sa buhay. Ang tanong ay hindi kung mayroon kang kayamanan. Ang tanong ay kung sino ang may hawak ng puso mo. Dahil maaaring may pera ang tao, ngunit malaya ang kanyang puso. At maaari namang kakaunti lamang ang pera, ngunit alipin siya nito. Kaya sinabi ni Jesus, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Naintindihan ba natin ang lalim nito? Hindi niya sinabi kung nasaan ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Baliktad ang sabi ni Jesus. Dahil ang mga bagay na paulit-ulit nating pinahahalagahan ay unti-unting humihila sa ating puso. Kapag ang pinakamahalaga sa iyo ay pera, doon iikot ang isip at puso mo. Kapag ang pinakamahalaga sa iyo ay kapangyarihan, doon iikot ang buhay mo. Kapag ang pinakamahalaga sa iyo ay sarili mong tagumpay, doon mapupunta ang lakas mo. At kapag ang pinakamahalaga sa iyo ay Diyos, unti-unting mahuhubog ang puso mo ayon sa Kanya.
Kaya ang tanong ng ating ebanghelyo ngayon ay hindi magkano ang meron ka, kundi saan nakatali ang puso mo. At pagkatapos ay gumamit si Jesus ng isa pang napakagandang paglalarawan. Ang sabi niya, ang mata, ang ilaw ng katawan. Kapag malinaw ang iyong mata, maliwanag ang buong katawan. Kapag madilim ang iyong mata, madilim din ang iyong buong pagkatao. Parang napakalalim. Ano kaya ang ibig ipakahulugan? Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang paraan ng ating pagtingin sa buhay ang humuhubog sa ating pamumuhay. Kung ang tingin mo sa pera ay Diyos, magiging alipin ka nito. Kung ang tingin mo sa tagumpay ay sukatan ng iyong halaga, mabubuhay kang laging naghahabol. Kung ang tingin mo sa mga bagay ng mundo bilang pinakadakilang kayamanan, mamumuhay kang puno ng takot na mawala ang mga ito. Ngunit kapag ang tingin mo sa Diyos bilang iyong tunay na kayamanan, nagiging malaya ka. Dahil alam mong walang makakaagaw sa Kanya, sa iyo. At dito tayo madalas nahihirapan. Dahil gusto natin ang Diyos, pero gusto rin natin ang lahat ng iniaalok ng mundo. Gusto natin ang langit, pero ayaw nating pakawalan ang mga bagay na humahadlang dito. At yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus ang isa sa pinaka-malinaw niyang pahayag. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi niya sinabing mahirap, hindi niya sinabing medyo imposible. Malinaw, direkta ang sinabi niya. Hindi maaari. Dahil ang puso ay may isang trono lamang at may isang hari lamang na maaaring maupo doon. Hindi maaaring hatiin ang puso sa dalawang Panginoon. Darating ang sandali na kailangan nating pumili. At araw-araw, pinipili natin kung sino ang tunay nating pinaglilingkuran. Sa ating mga desisyon, sa ating mga priorities, sa ating paggamit ng oras, sa ating paghawak ng pera, sa ating mga pangarap. At ito yung mahalagang sinasabi sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Madalas iniisip natin na kapag pinili natin ang Diyos kaysa sa mga bagay ng mundo, malaki ang nawawala sa atin. Parang may isinusuko tayo, parang may hindi tayo makukuha. Ngunit ang totoo, kapag pinili natin ang Diyos bilang ating tanging yaman, hindi talaga tayo nawawalan. Mas lalo tayong yumayaman. Dahil ang kayamanan ng mundo ay maaaring manakaw, ngunit ang kapayapaan ng Diyos ay hindi. Ang pera, sa dami ng scammer ngayon, maaaring maubos. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi. Ang tagumpay, maaaring mawala. Ngunit ang kanyang biyaya, mananatili sa atin. Ang lahat ng bagay sa lupa, mayroong hangganan. Ngunit ang Diyos, walang hangganan. At kapag ang Diyos, ang iyong tanging yaman, meron kang kayamanang hindi kinakalawang, hindi nawawala, at hindi mananakaw ninuman. Marahil ito ang dahilan kung bakit may mga taong kakaunti ang pag-aari, pero napakasaya nila sa buhay. At meron din namang napakayaman, ngunit wala namang kapayapaan sa puso. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, nasusukat ito
sa laman ng puso. At ang pusong may Diyos ay mayroong sapat sa kanyang buhay at higit pa roon. Kaya ngayong panahong ito, tandaan natin itong salita. Yaman. Hindi lahat ng mahalaga ay mahal. Hindi lahat ng mahal ay tunay na kayamanan. At ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi kung gaano karami ang iyong naipon, ang iyong naipundar, kundi kung sino ang iyong pinahahalagahan. Dahil kung ang Diyos ang iyong yaman, hindi ka kailanman magiging mahirap. Kaya nga, tanungin natin yung ating sarili. Ano kaya ang tunay na yaman ng ating puso ngayon? At ipinapakita ba ng ating mga priorities na ang Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na kayamanan ng aming buhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas pinahahalagahan namin ang mga bagay na lumilipas kaysa sa iyo. Turuan mo kaming hanapin ang mga kayamanang hindi nasisira at hindi nawawala. Naway ikaw ang maging sentro ng aming puso, mga pangarap at mga desisyon araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.